Tagal ah. Nakakuan na ito. Naka-on na. Talaga nga naman. Oh. Yung ikalawang yugto ng Death Jubilee ay ganito ang sinasabi. Magmasid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mamamangha kayo ng kagilagilalas sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagamat sasaysayin sa inyo. Sangayon sa pagkasunod-sunod, ang Mateo, Mark, Luke at John ay pawang mga pangalang Ingles. At sa wikang Tagalog ay Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ano naman sa wikang Hebreo? Saan ito nakabatay? Ganito ang sabi ng Diyos Ganito ang sabi doon sa aklat ng Ecclesiastes. Ano mang ginagawa ng Diyos, maging magpakailan pa man, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang ang mga tao matakot sa harap niya. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Ang hinahanap uli ng Diyos ay yung nakaraan na. Kung ang hinahanap ng Diyos yung nakaraan na, at kung ibabatay sa pamagat na Jerusalem, dito tayo magsisimula. Sa kung bahagiin mo sa tatlo ang Jerusalem, kumbaga sa kwan tatlong baitang sa bawat tatlong hagdan. Kaya magiging tigtatlo yon. Kaya siyam. Kaya yung kwan, Her, USA at saka Lem. Ngayon yung kwan na yan, dahil ang hinahanap niya yung nakaraan na, ihiwalay natin yung kwan, yung Her. Ngayon ang matitira, USA at saka Lem. Kaya pala mali si Jesus. Sa halip na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ay dapat ito ay ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sino yung mga kwan na yan? Paano natin sila makikilala? Yung mga apat na sumulat ng mabuting balita. Yan ay makikita doon sa aklat ni Daniel. Sila ay mga anak ni Juda, sa mga anak ni Juda. At ang kanilang mga pangalan ay Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ngunit sila ay pinangalanan ng mga pangulo ng mga bating ng Babylonia, yung hari ng Babylonia. Ito nga si Haring Nabucodonosor. Kay Daniel, Belshazzar, kay Ananias, Shadrach, kay Misael, ay Mesach, at kay Azarias ay Abednego. Kung i-reverse process natin o i-rewind ng mga pangalang ito, ay huli na sila. Pero kailangan may mga patutuo. Ang pamamalagi ni Daniel kay Haring Ciro ay inilarawan kay Apostol Juan na namamalagi kay Jesus. Palibhas ay siya ay bata. Sa unang pagkakataon, bakit hindi nakilala ni Apostol Pedro si Apostol Juan? Yan ang isang kanya, yan isang pinagtaka niya na bakit hindi siya nakilala. Samantalang kasakasama niya ito lagi.
At ang sinagot ni Jesus, hanggang sa ako'y pumarito, ano sa'yo? Yan makikita ninyo doon sa 1:21, 21 hanggang 22 eh. Kaya nga pinamalitan noon ni Apostol Pedro na si Apostol Juan ay may buhay na walang hanggan. Wala na siyang kamatayan. Kaya yun ang hindi alam ng mga Hudyo noon, na yung espiritu ng katotohanan ay yun napunta sa kanya. At isa siyang babaylan. Dahil kung ang sumasa tao, yung espiritu ng katotohanan, ay maaaring magkaroon ng konting pagbabago ang kanyang muka at saka ang palatandaan yung kanyang mata. Ito'y magiging puti o asol. Sa muling pagparito ni Jesus ay nilarawan sa pamamagitan ng tubig at dugo. Nabanggit ko na yan sa makatuwid si Jesucristo. Maliwanag na muling pagparito ay inilarawan sa Biblia, sapagkat ang tubig ay matandang tipan at samantala ang dugo ay bagong tipan. Yan makikita ninyo sa 1 Isaias ay 1 Juan 5:6. Ngunit ang Biblia ay hinango sa salitang Babel. Kinuhan ko na ito, pinaliwanag ko na ito eh. Merong pagpapalit at paglilipat na gaya nung nung iaalay ni Jacob si Isaac, na sinabing iaalay mo sa akin. Ngunit nung kukunin na niya, papatayin na niya si Isaac, ay pinigilan siya. At yung sinabi na lumingon ka, at nung lumingon siya, nakita niya yung tupa, yun ang ipinalit niya na bilang alay. Kaya kaya nga ang Biblia ay ginulo ng Panginoon ang kanilang wika. Ito ay nilarawan kay Nimrod na siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Kaya nga karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagmulan ng kanyang kaharian ay Babel. Kung gaya, di si Jesus mangangaso din. At kaya nabihag niya, nabudol yung mga tao, naging alipin yung mga tao dahil diyan sa Biblia, na paniwala nila na ang Biblia ay kumpleto. Kung gaya ni Nimrod, ay si Jesus ay lahi ni Ismael, na anak ni Abraham kay Agar, na isang babaeng alipin, sapagkat si Sarah noon ay hindi nagkaroon ng anak eh. At siya ay isang mamamana. Kung mamamana, di mangangaso. At kung pinapana niya ang mga hayop, maaaring mamatay. Maaari din niya iligtas kung hindi niya patatamaan, o di kaya patatamaan lang sa mga hindi kakamatay ng hayop. Ngayon, kung ang espiritu ng katotohanan na siya napakuha kay Juan, kaya makukuha natin ito kung ito nga yung espiritu ng katotohanan. Kaya nga sinabi na huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, dahil maraming bumababa na espiritu sa mga babaylan. Ang mga babaylan kasi yan na kumbaga sa yung seer
yung nagkukuhan yung mga babae, karaniwang binababaan nito eh. Ngayon, kung walang pagbabago yung kanilang muka, pagkatapos pinaniwalaan na lang ninyo yung kanyang sinasabi, ay diyan na kayo nagkamali. Kaya nga sinabi, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kasi yung mga karaniwan, pagbukas yung third eye niya, yun ang sinasabi, pagbukas yung third eye niya, doon sila pumapasok. At iba-iba ang espiritu na pumupunta sa kanila. Nasasabi, ako si ganon, ako si ganon, ako si ganon. Kaya, kailangan subukan ninyo ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya yun ang minisyon ko na pagkagaling ko sa Bamban ay halos patay na ako dahil nga dito sa bubunggoy na ako ng motor. Ang huling gulong ay may nakapigil, samantala yung unahan pilit na umiikot naman, ay wala naman doon yung kadena. Kaya yung karamihan dyan sa Union Espiritista Cristiana Incorporada, ang mga babae dyan ay may mga babae silang babaylan dyan. Pero yan, wala sa katotohanan yan dahil wala namang pagbabago ang mga mukha nila eh. At maging sa mata. Kaya malamang kung ang espiritu na pa kay Juan, may mga pagbabago mukha. Kaya pala naging diskumpiyado si Apostol Pedro kay Apostol Juan. Kaya Juan, dahil hindi kilala eh. Kung hindi kilala, di nanganguhulugang Juan. Ay yung makikita niyo doon sa makikita ninyo doon sa aklat ni Ruth 4:1, nung sabihin ni boss sa kanyang malapit na kamag-anak na hindi niya kilala, "Oy, Juan, lumiko ka dito at maupo ka." Ang ginawa ng tao, lumiko nga at maupo. Naupo siya. Ngayon, kung letter J na 1, wala yan sa mga letra ng Tagalog eh. Kaya kailangan palitan mo ng letter K, Kuwan. Pero yung Kuwan, wala namang na marami na, wala namang salitang Kuwan dun sa K-U-A-N eh. Kundi K-U-W-A-N. Kaya Kuwan, marami sila na hindi nakikilala. Kaya maliwanag na si Juan, Apostol Juan ay si Daniel. Kasi nung humilig siya humilig siya doon sa kay Jesus. Maliwanag na ang mensahe nagmumula kay Daniel. Hindi kay Jesus. Kay Daniel nagmumula kasi babae lang siya eh. Doon bumababa yung espiritu ng katotohanan eh. Kaya kinuha niyang apostol ito kahit na bata. Ay kung bata, paano mangangaral ito? Di umiiwas siya sa mga tao na dahil at saka hindi siya paniniwalaan dahil bata eh. Kaya ganito linarawan ito, yun nangyari kay Moses. At saka kay Aaron dahil ang sabi ni Moses sa Panginoon, sa kanyang Diyos, na si Jehovah. Diyos niya, hindi ko Diyos yun. Na Jehovah. Na ang sabi ni Moses, ako ay kimi. Hindi marikit magsalita. Kaya ayaw niya. Pero nagalit si Jehovah sa kanya. Sabi niya, sino ba ang gumawa ng bibig? Sino ba ang gumawa ng
mga salita. Ngayon ang paniniwala ni Moises. Kaya ang nangyari ay isa sa bibig ni Daniel ang mga salita kay Jesus. At si Jesus naman ang magiging parang bibig ni Daniel. Siya naman ang magsasalita sa bayan. Kaya si Daniel ay kaya si Daniel ay parang Diyos ni Jesus. Yan makikita mo sa Exodus 4, 10 hanggang 16. Exodo tungkol kay Lucas, siya si Ananias, sapagkat tanging siya lamang ang sumulat ng buhay ni Ana, ang babaeng bao at propetisa. Sa Lucas 2:36 hanggang 38 yan, dahil inaantay niya yung tutubos kuno ng sanlibutan. At dahil sa madalas niyang pag-aayuno at dumadaing, ay siya rin si Shadrach. Ngayon, gumawi naman tayo kay Marcos. Ang pangalang Misael at Daniel ay kapwa may titik na L sa dakong huli. Yung hulihan ng kanilang pangalan. At kung ihiwalay, ang mga titik na L ay sa Misael ay mesa. At ito'y tanda ng paghahangad ng kasaganaan. Kaya nga madalas na yung mag-asawang Marcos sa Sacrifice Valley upang sumangguni sa babaylan doon yung babaeng binababaan ng espiritu. Kasi yung mga babae na yun, hindi naman espiritu ng katotohanan, kundi mga anghel lang. Oo, mga manghuhula din sila, pero may mga bagay na hindi sila nalalaman tungkol sa lihim. At doon sa kwan na yan, yung pagkapili ng bolt, nandoon kung ikukuha mo doon sa kwan ni Marcos Kasi yung ang sinasabi na 4 na lalaki na may usong na kwan, may usong na lumpo, lalaking lumpo. At gusto nilang dumaan doon sa kwan, makipot yung daan at saka maraming tao, kaya ang ginawa nila ay umakyat sila sa bubungan at binakbak yung atip at inihugos doon yung kwan. Ngayon, yung 4 na lalaki na yan, kung pagsasama-samahin mo sa bilog na ganon, ay ganon, magiging 8. 8. At 8 sa kabila, sa kanan, 8 sa kaliwa. Kaya yan ang kwan dyan, yung ilinarawan yan, yung lalaki sa gitna. At dahil sa pagkabakbak ng atip, umakyat sila, hindi dumaan sa pintuan. Si kwan din ang nagsabi niya, si Jesus, ang hindi dumaan sa pintuan ng koral ay magnanakaw. O di magnanakaw si Marcos dahil binakbak niya inugos yung pananampalataya niya dun sa babaylan na pinaniwalaan niya, kaya ganun. O paano yan ngayon? Di 8, 8. Yan ang bolt number ng pagkalagak ng mga ninakaw ni Marcos doon sa UBS. At yung ninakaw na yon ay yung kwan na yan, yung war damage na nangyari noong 1975. Ang huli ay si Mateo. Ngunit siya ay nauna. Siya ang nauuna sa haba ng kanyang sinulat ng mabuting balita at umaasya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makasakali siya ay magtaglay dahil sa kanyang pagtaglay ng pinakamahabang pangalan ay
inilarawan niya kung gaano kahaba yung sinulat niya, ganun din kahaba ang pangalan niya. Ito nga si Abednego. Kaya nga, umaasa siya na baka sakaling magkaroon ng buhay na walang hanggang, kaya nga Asarias. Kaya nga yung umikot kay umikot kay Marcos Yun ang pagkagawa ng Bolt. Ngayon, yung na yan, may karugtong yon, RW at RP. Ngayon, yung na yun, yung RW niyan, kung iuuna mo yung letter A, at saka sa gitna ng RW ay A din, magiging araw, kaya katotohanan. Kailan ba nagsimula ang 70 linggo? Ayan, matagal na ito. Ito nagsimula nung makatawid ang mga Israelita sa daan, sa dagat na mapula. At pinamunuan ito ni Jose. Hindi na pinasabay si Moises dahil nga doon sa may sama-samang karamihan. Makikita ninyo doon sa Exodus 12:38 yan. Isang sama-samang karamihan na sumabay ng pagtawid nila. Kaya baka matunto ni Moises, malalaman niya na si Jehovah bulaan. Bakit pinasabay niya yun? Ngayon, sino yung mga yon? Mga hayop, kung sabi nila, mga sama-samang karamihan. Kung mga tao yon, malalaman. Kaya yun ay, yung espiritu niya napunta doon, yung espiritu ng mga namatay na panganay, ay napunta doon sa mga hayop. Kaya diyan nagsimula yung ng unggoy. Kaya yung pinaliwanag ko na rin ito na kung saan nagmula ang unggoy. Kaya mali yung Darwinian evolution. Bagamat, may punto din siya dahil pag ang magkaibang lahi ay nagkaasawahan, kung ano ba nang lalabas doon, yun ang doon binatay ni Darwinian evolution. Kaya nga, kung totoo hindi, mukhang unggoy ang Diyos. At hindi nakasama si Moises, kaya sila pinasok sa lupain ng pulot at gata, na binubukalan ng pulot at gata. Nang matapos si Moises, may sulat ang mga salita ng kautusan ito. Ito isang aklat na nag-uutos sa mga Levita at may dalang kaban ng tipan na sinasabi, ilagay ninyo sa siping ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang doon maging pinakasaksi laban sa inyo. Kaya nga yung 70 linggo dito sa Bakwan nagsimula. Ngunit hanggang sa panahon ng Amerika, USA. Kasi noon, may nakuha ako na sinasabi na yung si Jesus na pagkikita ng mga Indian doon sa Amerika. Pero hindi ko masyadong pinansin na yan Dahil yung sinulat na aklat ni Moises na magiging pinakasaksi laban sa inyo, yung 70 linggo yon, at nakabatay doon yung divine law. Dahil yung kaban ng tipan, yung sa loob ng kaban ng tipan, nakalagay doon yung kautusan ni Moises. Ay kautusan ni Jehovah kay Moises, yung binigay ni Jehovah, yung 10 utos. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Sapagkat talastas ko ang inyong panghihimagsik. Yun ang sabi ni Moises. Narito, nabubuhay pa ako nakasama ninyo hanggang sa araw na ito. Kayo naging mapaghimagsik laban sa Panginoon. Dahil talagang, maraming, kasi kung gabi, yung espiritu ng nasa hayop lalabas,
Kung sa araw, pupunta doon sa Estreleta. Kaya mga mapaghimagsik sila. Sapagkat sa pagkamatay ko, kayo'y magsisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo. Ang kasamaan ay sasapit sa inyo, at ang kasamaan sasapit sa inyo sa mga huling araw. Yung huling araw, pupunta na tayo doon sa Lem ngayon. Kaya nga, yung sinasabi nila magkakaroon ng Third World War, ang Third World War na sinasabi, labanan ng espiritual. Ito nga yung sa laman at saka sa mga espiritu. Sa palibasa ay inyong gagawin yung masama sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, upang imongkahin niya kayo ng kagalitan sa pamamagitan ng gawa ng inyong mga kamay. Makikita ninyo yan sa Deuteronomy 31:26 hanggang 29. Kaya pala itong hanggang ngayon nagpapatuloy pa yung kasamaan diyan sa Amerika. Dahil kaya nga may mga Hudyo diyan eh. May mga Hudyo diyan. Ngayon gusto nila ilipat dito yung mga Hudyo na tinanggihan ni Magsaysay noon. Pagkatapos sa Estreleta gusto na naman nila dito na lumipat. Hindi ko na pa kukunin yan dahil mahirap eh. Sila na nga nakinabang sa mga kayamanan, pagkatapos sila pang pupunta uli dito, hindi na pwede yan. Kaya pala si Habakuk man ay dumaing na nagsasabi, O Panginoon, hanggang kailan ako dadaing? At hindi mo dinidinig. Ako ay dadaing sa iyo dahil sa pagdadahas na at hindi ka magliligtas. Pinanunood lang tayo kasi binigay na yung yung 70 linggo binigay na sa mga sa mga Hudyo Bakit pinakikitaan mo ko ng kasamaan? At yung pinagmamasdan ng kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko. May pakikipag-alit at pagtatalong bumabangon. Kaya ngayon, ang bigat Kaya ang kautusan ay natitigil. At ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman. Kaya nga, paano gagawin natin ngayon kung hindi lumalabas ang katarungan? Sapagkat tinulong ng masama ang matuwid. Kaya nga yung sinasabi ko na sa halip na yung bait siya ang hahatol sa masama sa loob, sa karumihan. Ito yung nasa Emmanuel Ang nangyari, ang sumusunod dito sa dito sa mga masamang espiritu karumihan. Inuulit ko, nandyan yan sa pangalan ni Emmanuel, kaya i-reverse natin o rewind natin yung Emmanuel. UEL, parang oil na rin yon. Yung bait, yun ang tao, man. Ngayon, yung EM, yan. Yung EM, yan ang sinabi ni ni anong pangalan to? Yung isang anghel na di yata't may nauna pa sa akin. Kalimutan ko na yun. Dahil nandoon yun, sa ikatlong tipan yan yung spiritual na tipan. Yung sinasabi na hanapin mo ang aking kaharian, nandoon yun na talagang napakahirap na rin isipin dahil sa dami iniisip nakakalimutan ko tuloy yung iba nga
Hindi si Maria ito. Dahil si Maria nagpakawala ng ng am-an. Yan ang yan. Kaya yung am-uman niya yan, yung nagsalita sa kanyang pito sila. Kaya lang yung tatlo na hiwala, yung apat lang. Gaya ng mga buto na kasi yung kabuyaw na pinakain ko doon sa babaeng yung linililiman talaga ng espiritu. Hindi. Bukod doon sa Maria, maraming ang lumililim naman sa kanya si Jesus na para maghasik yung nagkaroon siya ng 15 anak na wala nakakaalam. Siya man hindi niya alam yon. Labag man sa kanyang kalooban yun. Kaya yun ang nangyayari na yung 15 niya maghahasik sana ng kaguluhan dito sa mundo. Yun ang pinabaong ko sa lupa. Pero nung tignan niya uli yung dahil pinabaong ko yung mga bato na yun, pagkatapos pinatakpan ko ng lupa, pagkatapos pinabudburan ko ng nung tignan niya uli yun, halos wala ng bakas na hinukayan. Samantalang kitang-kita na hinukayan yun. Yun ang malaking, sabi ko nga sa kanya, magiging bagong nilalang ka na. Kaya pilitin mo maging matuwid. Sapagkat nang kinulong ng masama yung matuwid, sa halip na yung tawang kukulong doon sa masama, sumusunod siya. Dahil natatakot siya na baka sila patayin. Kaya yung katwiran na yun, nakabatay siyang sa A, E, I, O, O. Ayan. Yung gitna yun, ang I, ako. Yung E, I, yan ang ng kataas-taasan. Pero yung E, I na yan, doon, yung espiritu niya sumanib doon sa AM. Kaya nga AM, man at saka oil. Kaya nga yung AM hatulan niya itong tao at ang tao naman ang hatulan niya ay itong mga anghel. Kaya nga sinabi na mas mababa ng konti ang tao dahil nabaliktad nga. Dahil nga doon sa mas mababa ng konti itong tao sa mga anghel, na dapat itong mga anghel ay siyang magkukuha ng mga kaligtasan ng tao. Hindi naman naunawaan. Ngayon, kaya pala Mateo, Mark at Luke at John dahil sa USA. Kaya doon nila binatay. Hindi ninyo alam yun kung bakit nila doon binatay yung na yan, yung mga pangalan na yun. At tungkol naman dito sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay ibinatay sa Tagalog. Ngayon, saan galing ang salitang Tagalog? Di Taga-Ilog. Dahil doon sa salitang ako, ihiwalay mo yung ako, magiging Tagalog. Ayan, meron pa isang dito, pero baka bukas ko na magawa ito. Ginagawa ko na ngayon ito, yung spiritual na na ito, yung ikatlo, yung lem. Kasi lilipat na tayo dun sa lem tapos na yung USA. Ito nga yung, kaya nga si 70 linggo 707. 70 linggo. Yung 1 linggo 7 yon, yung 70 yun pag pinagsama yan, 707. Sige na.